pala yung kaganapan namin dito sa Quezon Province mga kachinggo. Kaya samahan nyo kami sa content na to. So for today's video mga kachinggo, samahan nyo kaming pumunta sa gulayan nila Suneo kasi napag-usapan namin na maging healthy living kami dito sa province nila. So as for now mga kachinggo, nandito na nga kami sa tabing ilog. Tatawid po kami dyan, sasakay po kami ng bangka. At may bayad yun mga kachinggo, 10 piso bawat ulo. Napagkasunduan kasi namin dito mga kachinggo na bawal kaming kumain ng iba't ibang karne. Dapat gulay lang at isda. Kung napapansin nyo sa mga vlog ko mga kachinggo, lagi akong ganito, naka-front cam kasi wala nga tayong sariling kameraman at ayaw ko ring may magboluntaring kumuha ng video kasi gusto ko kasama kaming lahat sa video. So dito pala kami sasakay ng bangka. Tatluhan dyan, bawal po kami lahat sumabay, baka malunod kami sa ilog. At umupo nga ako dyan mga kachinggo kasi namimiss ko yung pamamangka. Sa probinsya kasi namin, mahilig din ako sa bangka. At sumabay na nga dyan si Jomarshi kasi ang balak niya, hahatiin niya ang ilog sa pamamagitan ng tungkod. Napakaganda talaga ng kalikasan mga kachinggo, kaya labis kong ini-enjoy sa ang parte man ng lugar na to. At dumating na nga si kuya mga kachinggo, siya pala yung may-ari ng bangka. Siya yung magtatawid sa amin sa kabila gamit ang kanyang bangka. At dahil nga nagpahuli ako dito mga kachinggo, tamang taking muna tayo ng video. So as for now mga kachinggo, nandun na nga sila sa dulo. Habang kami dito naghihintay, ako, si Suneo at saka si Melvin Shi. At sa wakas nakabalik na rin si kuya. Kami na naman yung itatawid niya dun sa kabila. At sumakay na nga si Melvin Shi, ako at pati rin si Suneo. At paalis na rin kami dito mga kachinggo na habang si Suneo dito is feel na feel yung sikat ng araw. Habang kami naman dito mga kachinggo, ramdam namin ang init ng araw. Iba talaga ang province kaysa sa city mga kachinggo. Sobra ko talagang namiss ang probinsya mga kachinggo. Kasi sa amin, kapag wala akong ulam, pupunta lang din ako ng dagat, dadala lang ako ng kanin. At habang si Ian Shi dito is nag-uumpisa na rin siya sa pagbablog. Sabi ko nga sa kanya, gumawa na siya ng channel para makapalo na rin ako sa kanya. At sabi ni Suneo mga kachinggo, nakakain daw to. Ano kayang klaseng pagkain to? At namangha ako sa ipinakitang galing dito ni Jomarshi. Parang isang professional na photographer. So as for now mga kachinggo, nandito na kami sa loob ng gulayan nila Suneo. Napakalawak pala ng gulayan nila Suneo. Gusto ko talagang may kumukuha sa akin ng video dito mga kachinggo. Yung bang nakikita kung ano yung ginagawa ko. Ang kaso nga lang, wala tayong pambayad sa kameraman. At tinira na agad ni Suneo ang hinog na papaya. Kaya hating kapatid lang kami dito mga kachinggo. Kasi isa lang yung hinog naming nakitang papaya. Actually, hindi ako mahilig kumain ng hinog na papaya mga kachinggo. Para sa akin kasi, di ko kayang sikmurain yung amoy. Pero sila, sarap na sarap sila dito. Ang nahiligan ko lang kasing kinakain, yung hinog na banana mga kachinggo. Aba kayo ha, iba na naman yung nasa isip nyo, mamaya undox kayo sa akin. At parang may napansin akong maingay dito mga kachinggo. Kaya nilapitan ko, sinilip ko kung anong meron dito. Ay potik kamay, sila lang pala yung nagpalambot ng katawan. Habang dito naman sa kabila mga kachinggo, si Ian Shi naman din. Ito na siguro yung epekto ng hinog na papaya mga kachinggo. Nagka-LBM tuloy si Jomarshi dito mga kachinggo. Na habang si Suneo dito mga kachinggo is busy sa paghahanap ng saging na pwede na i-harvest at may nakita siya dito. Stoy! Pre, wag na! Akong bala dyan! Sige! Ayan si Master. Akong bala dyan. Makas ba yan? Hinga, di mo naman kaya eh. Grabe. Supot ka pa eh. Aba! Aba ka na ka! Munti ka nga na. Oh no. Kaya na. Kaya na doon. After nga nun mga kachinggo, dali-dali naming nilagay sa loob ng sako kasi ang susunod namin kukunin yung gulay. At binilisan na nga namin dito mga kachinggo kasi anong oras na, kukuha pa kami ng gulay, uuwi pa kami at magluluto pa kami ng tanghalian. At bully na naman ako dito mga kachinggo. Grabe naman kayo, maawa naman kayo sa akin mga kachinggo. Kaya di na ako tumangkad dahil sa mga pinagagawa nyo sa akin. Talbos pala ng kamuti yung kinukuha namin dito mga kachinggo. At naghanap na rin dito si Jomarshi ng labong o bamboo shoot. Fast forward tayo, ito na nga, nilinisan na nga ni Jomarshi yung labong o tinatawag natin sa English na bamboo shoot. Masarap din tong ulamin mga kachinggo, lalo na sa lutong ginisa at sa gata. At dahil nga napakatalente dito ni Jomarshi, abay di talaga kami dito magugutom. Napakasipag ng mga kasama namin mga kachinggo. Hindi ka talaga magsisisi kung sila yung mga kasama mo. Fast forward tayo mga kachinggo, andito na kami ulit sa ilog. Uuwi na kami, magluluto pa kami ng ulam para sa tanghalian. At yun nga mga kachinggo, nandito na kami sa tricycle, papunta na kami sa bahay nila Suneo. Kaya kung ikaw kachinggo, kung gusto mong ma-inspire at gusto mo yung video namin mula dito sa Pilipinas hanggang South Korea na to, mag-follow, like, and share. Comment ka na sa video ko. Kami yung mga aspirant na magmumotivate sa inyo para kayo na rin yung next na mag-apply pa South Korea bilang EPS worker ng South Korea. Hanggang dito lang muna yung video ko mga kachinggo. Kamsahamnida.